nakikita nyo sa video na to. Kini-question po natin. Sinisipa po nito mga pulis na to na walang barangay, sila lang nakapalibot. Wala pong search warrant, wala pong barangay man lang titingin. Ito po yung sinasabing malaking kapalpakan. Yung mga pulis ngayon na mukhang magnanakaw. Alam ba ng city prosecutor to? Wala pong search warrant, wala pong korte, inisyo ang korte, wala pong binigay ang hukuman, pumasok po sila. Legal po ba yan, ma'am, o illegal? Illegal po ito. Alright, so therefore illegal. Paano natin, ma'am, ina-arrestuhin yung tao na wala kang basis for the arrest? So lahat po yan, questionable. Bakit po nakapiit sa piitan? Bakit nasampahan nyo ng kaso? Wala naman kayong ebidensya dahil in the first place, illegal na yung ginawa dahil walang warrant of arrest. Nakapiit dyan. On what grounds? Ako po si Jose Cawile. Lumalapit po sa inyo Mr. Ben Tulfo dahil po sa aking pinost sa Facebook na nag-viral dahil po sa panloloob sa aking ina na 67 years old na dati pong propesora. August 2, alauna ng tanghali, biglang may isang lalaking dumating na una na tinadyakan ng pintuan at nasundan ng maraming mga kasama niya. At pilit binubuksan ng pintuan, yung isa ay kumuha pa ng tubo at pinaghahataw ang lock para mas mabilis nilang mabuksan. Tapos nung nakapasok na sila, kinuha pa nila yung mga gamit, hindi pa sila nakontento. Kahit na pilit na sumisigaw na yung nanay ko ng tulong. At pinagbantaan pa nila na, manahimik ka, yung bunganga mo, papatayin kita. Papatayin kita, tigil mo yung bunganga mo. Sinabi pa yon ng isang polis. Binitbit pa nila yung nanay ko. Tapos, kinasuhan nila ng selling and possession of drugs. Ito pong mga imus police na sangkot sa pagnanakaw sa ina ko ay kasalukuyan pa rin pong nakalaya at pagala-gala. Natanggal lang po sila sa kanilang mga serbisyo. Subalit ang aking ina po ay 1 linggo na pong naghihimas ng rehas. Hindi na sila naawa sa matanda, 67 years old, kaya nilang gawin yon. Wala ba silang nanay para ganunin nila? Pag naaalala ko yung sigaw ng mami ko. Nagigigil ako eh, wala akong nagawa, malayo ako eh. Ang layo ko doon sa araw na yun. Yung gigil ko, wala akong magawa para ipagtanggol yung nanay ko. Takot kami sa seguridad namin, pero hindi namin kayo tatantanan. Sisiguraduhin namin mabubulok lahat kayo sa bilangguan. Una sa lahat mga boss, pag ang bitag po pumasok, alam po namin ang pinapasukan po namin. Kabisado po namin ang mga drug operations. Matagal na po kami kasama lagi sa mga PDEA, drug raids. Kasama po yung mga police, pagkuha po sa fiscal, ng lahat ng bagay na yan. Preparations ng search warrant. Una sa lahat, ang isang kaso, kapag trinabaho under surveillance, may prior knowledge about the subject, ano man yang nasa subject na yan, patutunayan po na mga mag-ooperate, itong mga operatibang police na mag-ooperate, kukuha muna ng mission order sa itaas nila. Anong mission order? Ito ay utos. Ipinakikita lahat kung paano isasagawa yung operations. Bago lahat, either kukuha ka muna ng search warrant sa korte. Ngayon, kung yan ay by bust, hindi po pwedeng pumasok sa loob ng bahay. Pag pumasok ka na sa loob ng bahay, search warrant na po yan, ibang usapan na, may court order na po yan. Hindi po pwedeng lumusob sa loob ng pamamahay na walang search warrant o mission order man lang sa loob ng presinto. Alamin niyo po ito mga boss, nakikita niyo sa video na to. Kini-question po natin. Sinisipa po nito mga pulis na to na walang barangay, sila lang nakapalibot. Yung mga pulis po yan Ngayon nakikita niyo ganyan po yung mga ayos. Ni wala man lang pulis in uniform na nakapaligid sa labas man lang habang itong mga operatiba ginagawa po yung kanilang operations. Ito po yung sinasabing malaking kapalpakan. Let us educate itong mga gong na mga pulis ng IMOS. Ngayon, ang anak po on the line si Jose Cawile. Tatanong ko muna sa iyo, dahil ito ngayon, iniimbestigahan na, papasok na kami. Yung bang inaresto ang nanay mo, nagpakita sila ng search warrant? Mr. Ben, actually po,
Ako, basically sa sarili ko, wala akong personal knowledge. Nagkaroon po ako ng personal knowledge in this matter because of the CCTV footage. Doon lang talaga ako nagbe-base, Mr. Ben Tulfo. Nakita ko pagkatapos nito, binitbit lang ang nanay mo casually, hindi po pinusasan. If he was saying you are now under arrest or binitbit casually, ang nanay mo nagsisigaw, may dumating ba na barangay officials, meron bang mga piskal or kasama sa DOJ para tingnan na above board and proper yung sinasabing pagpasok or raid na ginawa? Parang wala naman po. Kasi kung meron, edi dapat may sila na yung umawat kung meron doon nung dumating sila. Kasi makikita po sa CCTV footage, bigla na lang pong umakyat yung yerong nakaharang po doon sa bakod, umakyat po yung isang polis na armed ng pistol. I'm not sure kung ano pong caliber ang hawak niya, pero kita po sa CCTV footage na armada po siya ng pistola. Nabisita mo ba ang ina mo sa kulungan? Mr. Ben, actually for security purposes, kasi kung nagawa po nila yon sa mother ko, kaya rin nilang gawin sa akin yun. Alright, sige, I can see kung paano Pero nakarating po ako doon sa police station, once lang po. And then hindi po nila alam na ako yung mismong bumisita sa mother ko. I did something na way para makita ko yung mother ko. Kasi syempre, gusto ko po makita yung safety niya kung okay po ba siya sa loob. Pero parang nakita ko medyo nahihirapan siya at hindi kasi siya sanay sa ganong klaseng pamumuhay. Nakapag-usap ba kayo ng mother mo man lang face-to-face and saying, ma, kumusta po kayo? Or tumingin ka lang sa labas pero hindi ka ngayon nag-uusap ng nanay mo? Ang ginawa ko po kagad nung binisita ko yung mother ko, tumayo lang ako sa harapan niya and then parang, parang tulala siya. Hindi ko alam kung... Okay. Nung tumayo ka sa harapan ng mother mo, sandali, na-acknowledge ba ng nanay mo, ikaw yung anak niyang tumatayo roon, pero hindi alam ng mother mo na sumilip ka? Parang hindi siya nagsasalita. Kasi parang, alam ba ng mother mo na sumisilip ka? Ikaw yung anak niya, sinisilip mo siya, nagtahimik lang kayo, natatakot kasi gusto ko... Face-to-face po kami ng mother ko. Nakapag-usap ba kayo ng mother mo? Hindi po kami nag-usap noon. Yung lawyer lang po nadala ko. So, lawyer lang. Anong sinasabi ng lawyer na dala mo? During that time po, tinanong lang ng lawyer po kung na-file na po ba yung case ko na inquest na sa that time at kung anong klase po yung kaso na isinampa. Actually, kahit yung lawyer ko that time is takot din po siya. Okay, sige, ganito. The lawyer should know kung nalabag yung kanyang karapatan. The lawyer should know kung tama ba yung proseso. The lawyer should find out exactly kung paano ba siya inaresto. The lawyer should have access and talk to your mother and ask all those questions, gathering everything. Ang lawyer mo pala ay takot. Anong klaseng lawyer yan? On the phone, si Captain Michelle Bastawang. Ma'am, ano po ang kaso nitong nangyari po, nakita sa viral video, dito po sa ginawang raid ba to, bypass ba to, pagpasok ng ating mga pulis dito po sa drug enforcement man yan, yung pong sinasabing SDEU ng Imus Cavite Police sa bahay ni Rebecca Kawili. Meron po bang search warrant na presenta itong SDEU ng Imus Cavite Police sa bahay ni Rebecca? Yes, sir. Wala po itong search warrant. Okay. Ma'am, meron po bang mission order na nanggagaling po sa pinaka-hepe, Chief of Police, itong naganap na sinasabing operation? Yes, sir. Meron po ito, sir, PDEA coordination po. PDEA coordination. Do you have a PDEA operatives kasama during the operations? During operation po, wala po silang... Okay, so therefore walang coordination sa PDEA, wala pong search warrant, wala pong korte, inisyo ang korte paglusob po sa pamamahay ng subject po ng mga taga-SDEU natin. So pag walang search warrant, wala pong binigayang hukuman, pumasok po sila. Legal po ba yan, ma'am, o illegal? Illegal po ito. Alright, so therefore illegal. So paano po nabitbit itong suspect binitbit, tapos walang search warrant? So, binasahan po ba siya ng Miranda rights? Yes, sir. Paano siya binasahan ng Miranda rights sa anong dahilan? Paano natin, ma'am, ina-arrestuhin yung tao na wala kang basis for the arrest? So, lahat po yan, questionable. Bakit po nakapiit sa piitan
etong subject ninyo na wala lahat. At understanding, ma'am, nirelieve daw ata ng provincial director ninyo dahil hindi po tamang ginawa. Tama? Narelieve lahat yung mga involved dito sa operations na to. Tama, ma'am? Opo. Lahat po ng personnel po, sir, na involved po ay may kaso na po na administratibo, gayon din po criminal po. Okay. Sinasahan rin po sila kahapon, sir, ng criminal charges po, na robbery. Ang 8 po na personnel na involved po dun sa pangyayari. Therefore, ma'am, paano na inkwesto, anong ginamit ng piskal, batayan, to have a probable cause kung ang pagkuha ng material evidence, illegal search without a search warrant, at bakit nakapiit sa inyong piitan, illegal yung search ninyo, illegal yung mga material evidence, illegal lahat yung mga actions ninyo, bakit nakapiit yan sa inyong piitan ngayon? Sino yung piskal na magaling na nagbigay ng probable cause at bakit nabigyan siya? Bakit nasampahan nyo ng kaso na wala naman kayong ebidensya dahil in the first place, illegal na yung ginawa dahil walang warrant of arrest. Nakapiit dyan. On what grounds? Yes, sir. Nakakulong po siya sa kaso nga drugs, sir. Drugs. So, paano yung nahuli ang drugs? Pumasok kayo ng illegal sa loob ng pamamahay ng tao na walang search warrant. So, illegal na po yung entry ninyo, hindi ba? Robbery? Illegal entry? Illegal break-in? Yung mga pulis ngayon na mukhang magnanakaw. Alam ba ng city prosecutor to? Or assistant city prosecutor to? Sa bahagi po naman, sir, ng PNP, sir, ng Cavite Police Provincial Office, ay hindi po ito tolerate po ang mga ganong bagay po na ginawa po ng mga kapulisan po. Tulad po ng nabanggit ko, sir, ongoing na po yung administrative and criminal charges po para sa mga pulis po. Kahapon po ay nasampahan na po sila ng kasong robbery po sa City Prosecutor's Office po. In the meantime, ma'am, kakausapin ko muna ngayon si Police Colonel Christopher Olaso ng Provincial Director ng Cavite. Sir, na tanong ko lahat doon sa inyong Public Information Officer kay Captain Michelle Bastawang. Ang sa akin po, sir, ang laking inhustisya nakakulong ngayon yung isang ginang dyan na ang mga anak lumapit sa amin. Kung ang pagkakulong niya po ay wala pong, kumbaga, para sa akin, wala pong basis kasi una sa lahat, hindi po ata nagkaroon ng mission order on the part of the raiding team na ibinigay po na inalatag kung ano mga steps na gagawin po ng ating mga pulis. Yes, sir. With regards po sa operation na kanilang ginawa, ay sa una pong report na kanilang sinagmit dito sa ating provincial office is wala po tayong nakikitang butas. Subalit nang lumabas po itong CCTV video, ay malaki po ang magiging effect ito sa kanilang kasong isinampa. Dahil kitang-kita naman po natin yung mga pangyayari doon sa CCTV video. At kaya naman po nung napanood ko po ito agad, inalam ko po kung sino-sino ang mga police na involved during the time of operation na nakita sa CCTV, na agad po natin silang inipon at nirelieve sa kanilang pwesto at ipinagpaalam ko sa aking regional director na si Brigadier General Carlito Casis ang aking mga gagawin para po disiplinahin ang ating mga pulis na ito at hindi na rin po sila makapag-operate pa na iba pang operasyon dito sa Cavite. Okay, sir, if I may just go straight to the point. Paano naman po yung kanilang binitbit na umano'y suspect? Opo, sir. Magsiset po sila ng hearing para po bigyan naman po ng pansin itong kasong isinampa ng mga pulis laban dito sa ating ginang. Okay, sir, if I may just admit, siguro this is exactly what the Philippine National Police Chief, si General Acorda, the Chief PNP, to which we believe, naniniwala po kami din sa pag-5-point focus agenda ng PNP, ano? Greater community engagement, operational, pati yung sinasabi natin pagdating sa mga, proper operations. So ito yung mga honest operations. Please do the best that you can to tell the Fiscal immediately as an emergency release kung kinakailangan because illegal na po yung search, illegal ang paghuhuli. Therefore, why is she still out there suffering? Naghihimas na matatabang rehas, sir. Yun ang aking gustong sabihin, sir. Yung po, sir, ang mangyayari, sir. Kaya po nakikipag-ugnayan po kami simula kahapon sa Fiscal para po maglalabas po sila ng pansamantalang resolusyon para po i-RFI muna yung kaso. Sige, sir. We will be coordinating with you and look forward to the immediate release of the
Kawawa naman, sir, allegedly the suspect or the victim here. Thank you so much, sir. We will update you, sir, about this matter. Jose, nakikinig ka ba? Yes, Mr. In the Ben. meantime, Sir, keep in yes, touch. sir. I will be in touch with you all the time. Pumasok na ang bitag, nakikipag-coordinate kami. Huwag ka matakot. Pag natakot ka, Sus Mariosep, lalo kang natatakot. Pinupuntahan po eh. Sige, videohan mo, tawagan mo kami, tapos papalibutan natin yan, pati yung sinasabi, pati yung mga barangay dyan. I will talk to you. Huwag na natin pag-usapan muna. Silently, Salamat po. kami nang bahala sa iyo dyan, ha? Ang update po ay kasalukuyan nakikipag-ugnayan po ang bitag. Itong hashtag ipabitag mo. Agresibo po nakikipag-ugnayan ang hashtag ipabitag mo sa Public Attorney's Office of PAO para ma-file yung sinasabing motion for preliminary investigation. Nang mabuksan at balikan uli ang sinagawang operasyon ng mga pulis-tulisan, pulis ng IMOS upang maidaan po sa sinasabing tamang proseso at makalaya ang pobreng propesora sa tamang proseso. Nire-respeto po namin. Yun hong sinasabing sa Department of Justice na maaari sila po ay nagbase lamang doon sa report na hindi po nakita ang video. Kasalukuyan, nakapiit pa rin ang propesora sa tindi po ng kasong pagpaplanta. Sa illegal na sinasabing pagre-raid sa biktima dahil po rito sa kalokohan at medyo ako kini-question ko talaga. Ngayon, hindi na po ako magsasalita. Respetuhin ko, at least alam nyo na ngayon. Bantayan po natin, mga boss, ang kilos at galaw dito po ng ating mga pulis sa komunidad. Hindi ko nilalahat, marami pong matitino. Bantayan po natin ang kasong ito. Mahalaga po yung sinasabing community engagement. Community engagement po natin sa barangay kahit saan. Kapag ang mga tao involved, na magiging vigilant po ang sino man, kapitbahay, sa harapan nyo, sa gilid, no? Kapag medyo may ganyang klaseng sinasabing mga operasyon, hindi po nakakalusot yan kahit saan. Kaya dapat yung community statement, engagement, mga bossing, napakahalaga. Bakit po? Ini-encourage po ng Chief of Police, nitong PNP Chief, si General Acorda, yung community engagement, nagpapasalamat po siya sa media na nalalaman itong kabugukan ng mga pulis. In fairness doon sa mga maraming matitino, hihiwalay po natin yung mga bugok na itlog. Tulad po nung sa kaso po nitong sa IMOS na mga patay gutom. Matindi na po ako magsalita rito, hindi ko nilalait. Sino pa ang hindi nilalait yan? Ito, kausapin natin itong anak si Jose Cawile. Mr. Jose, kumusta ka na? Yes. Good morning, Mr. Ben Tulfo. Maraming salamat po sa naging tulong at action ninyo. Ngayon po ay nandito po ako sa malayo po para at least po para sa aking seguridad po. Kasi Sinong sumusunod-sunod sa iyo? Kunahan mo ng plaka, ipaalam mo sa barangay and everything. Tawag ka lang sa amin. Kung saang lugar ka man, sabihin mo lang and make sure na alam namin para magkatimbrihan. Hindi ka basta-basta nasusungkit nito mga kolokoy na to. Opo, i-inform ko rin po kayo and then hindi ko na siguro i-on air, sir. Huwag mo na i-on the air. Ang ating pagkikipag-usap lamang ay pinakikita ko na tunay na tao ka, hindi kayo mga planted, anak ka ng propesora. Ayan, kasalukuyan. Huwag na natin pag-usapan yung kaso. Ako, operational plan lang, yung proseso lamang. Pero pagdating doon sa kung anong gagawin nila, partikular yung sinasabing Public Attorney's Office, hayaan na natin. Okay? Opo. Okay ka na ba? Takot ka pa rin? Dahil po sa mga naririnig ko na sinasabi nyo, lumalakas po yung loob ko kasi alam ko po na nandyan po kayo na talagang tunay at hindi ako pababayaan at kakampi ko po kayo at yung nagpapasalamat po ako sa mga tumutulong din sa akin. Marami ang tumutulong, marami nagsisimpatya, maraming naaawa. Hindi dahil kaawa-awa ka, mali yung ginawa ng mga pulis na yun. Opo, Mr. Ben. Okay. Yun po. Basta ang hawak ko lang po ay katotohanan po. Sige. Ayun ang pinakahawakan ko. Okay. Jose, magtiwala ka pa rin sa justice system natin. Tiwala ka pa rin sa ating law enforcer. Malaki po ang tiwala ko sa justice system at sa ibang mga kawani ng PNP. Okay. Pinagkakatiwalaan ko po ang PNP dahil sila rin po ang tumutulong sa akin ngayon. Relax ka lang. Po. Okay? Usap tayo mamaya. Okay?
Opo, Mr. Ben, maraming salamat po. Lilinawin po natin, hindi na po kami makikialam sa proseso po kung paano tatakbo ng kaso. Lahat po ng hakbang na gagawin ng Public Attorney's Office, ganoon din po sa sinasabing sa Fiscal sa Prosecution's Office. Kung ano po mga technicalities doon, hindi na po namin i-discuss. Hahayaan na po natin kung paano gumulong yung sinasabing proseso na itatama. At inaasahan po natin, matapos po yung sinasabing motion, hakbang na gagawin po ng Public Attorney's Office, sa ilalim din po yan ng Department of Justice. Kung may nagkamali man dyan, sa ilalim din sa doon din, hindi agad na review ng sinasabing piskal. I'm not trying to shame you, piskal, whoever you are. Now, make it right. Ito po, nag-iisang pambansang sumbungan. Serbisyo, tulong, may tatak. Tatak, bitag, tulfo. Bitag, tatak, tulfo. Po si Ben Tulfo. Ito po ang hashtag, ipabitag mo.